So bago natin pag-usapan si Trillanes, actually kasi meron ako nakitang ano dito eh. May nakita akong kalokohan dito mga kababayan. So post ito ng SMNI. Ito dadaanan ko lang to siguro mga 10 minutes lang to no. Kasi hindi pwedeng i-play to kasi nga makaka-copyright po tayo. Ano ko na lang true cellphone na lang no. Game pag-usapan natin to kasi nakakatawa to eh. Okay? And then hindi po ako nakatiis, napa-comment po ako. Oo. So kung makikita nyo nga po dito sa SMNI News, so meron silang post dito na napa-comment talaga ako. Oo. Kasi sa akin parang napaka-bullshit kasi ng post na to. So ito pakita ko na lang to no sa kapag ni-replay natin no. So sabi dito sa SMNI News, 'di ba? Ikalawang blaan na biktima ng illegal search operation ng PNP SAF sa Kitbog, Sarangani province dinala sa huling hantungan, 'di ba? Inilibing na ang ikalawang katutubong blaan na nasawi matapos ang ginawang illegal na search operation ng PNP SAF sa Katbog, Malungan, Sarangani province. Okay. So, siguro alam naman natin mga kababayan na nagkaroon nga po ng search or pag-serve nga po ng arrest warrant, 'di ba, nung June 10. Okay, doon nga po sa kampo ni Kibuloy. Okay. So ngayon mga kababayan, yung drama ngayon na pinapakita ngayon ng SMNI, meron daw pong namatay. Ayan ang sinasabi nila. So para kasi sa akin mga ka-streetwise no, hindi po ako naniniwala dito. Not unless na merong mapakita yung SMNI na namatay talaga itong mga katutubo na to sa trauma. Ang punto kasi dito mga ka-streetwise no, ginagamit po nila itong mga katutubo nating mga kababayan para lokohin po nila. 'Di ba? Kasi para sa akin medyo bullshit kasi ito para sa akin eh. Na 'di ba? Ito iparinig ko lang sa inyo no, yung balita ng SMNI no. Saglit lang to, sige. Labog ng mga armadong pulis ang ating mga kapatid na bilaan na nakatira dito. Dalawa na ang nasawi dahil sa matinding takot at trauma. At kayo nababalot ang lugar na ito ng pighati at dalamhati dahil dinala nga sa huling hantungan ang isa sa mga biktima. Okay na, so ito yung drama nila ngayon. Okay. Meron daw po namatay sa trauma at ginamit pa nila yung mga may hirap na katutubo po na kababayan natin. So, continue lang natin ninyo Biyangan na bahagi ng Sitio Kitbog, nakasabay ng purok buyo-buyo, ay iligal na pinasok ng mga PNP SAF noong ika-10 ng Hunyo. Ang petsa kung saan sabay-sabay na sinalakay ng mga armadong CIDG at SAF ang apat na religious compounds ng Kingdom of Jesus Christ. So una sa lahat mga ka-streetwise nyo, alam nyo kung anong kalokohan dito? Di ba hindi po illegal yung pag-serve ng arrest warrant? Di ba kita nyo panloloko ng SMNI, ginagamit nyo pa yung mga IPs natin. So ang point dito mga kababayan, sige agree, may nakita akong namatay dito eh, may nakita akong kabaong, may mga nakita akong umiiyak na mga kamag-anak. Okay. So, ibig sabihin nun, legit po na may namatay. Pero ang point natin dito mga kababayan, legit ba talaga na namatay sila dahil doon sa paglusob ng kapulisan natin, ng SAF, di ba dyan po sa Davao City? At dito po sa pagkakataon na to, sa Sarangani Province daw po ito nangyari. Di ba? So, malay ba natin na merong sakit sa puso yan? So malay ba natin na merong cancer yung mga yan, namatay ng nagkataon lang. Tapos ang ginawa ng SMNI, o gumawa ng storya, ay namatay yan dahil natakot, o gawan natin ng kwento. Nagets yung mga kababayan? So, Diyos ko naman, di ba? So ngayon mga ka-streetwise, ang point natin dito, imbis na sisihin ninyo yung mga pulis, na ginagawa lang naman nila yung trabaho nila, bakit hindi ninyo sisihin si Kibuloy na ayaw sumuko? Oh, narinig nyo ba? Pasensya na kasi cellphone lang gamit ko, no? Kasi kanina ko lang ito nabasa eh. Okay? So, hindi ko siya nagawa ng slide. So, ang point dito, sabihin na nga natin na totoo na may namatay. Ngayon, kung sinisisi niya sa pulis, sisihin ninyo si Kibuloy. Kasi ayaw sumuko. Ngayon, meron namatay daw dahil sa trauma, bullshit to. Di ba? Continue pa natin na, sige. Walang search warrant para sa lugar, kaya matatawag na illegal ang kanilang naging pagpunta rito. At hindi kasali sa mga lugar na dapat halugugin ang tirahan ng mga residenteng bilaan sa labas at malayo sa KOJC religious compounds. Ngunit bakit sila hinalugho sa piltang pinalabas ng mga armadong lalaki ng alas 3 ng umaga? Mga tanong na hanggang ngayon ay wala pang kasagutan.
Subalit nag-iwan ng takot, matinding trauma at kumiti ng dalawa pang buhay. June 11 nang bawian ng buhay si Aurelio Nagunsay, isang matandang katutubong blaan. Ayon sa kanyang anak na si William Nagunsay, matapos sa naging pagsalakay ay hindi na nawala ang takot ng kanyang ama. Hindi na kumakain hanggang tuluyan ng mamatay. At hindi pa rin nagtatapos ang pagsubok sa komunidad matapos ang June 10 dahil maliban pa sa matinding takot at trauma kung hindi nakakakita ng kapulisan. Ilang araw bago iliping ang ama ni O, di ba? Okay na yan. Wala na, kalokohan na ito mga kababayan. Kalokohan tong report ng SMNI. So ngayon kasi ang ginagawa kasi ngayon ng SMNI, no, ginagamit nila yung pagluso po ng pulis doon nga po sa mga lugar na yan para makakuha po ng simpatsya. Di ba? Ganun lang yun eh. Na para sa akin, hindi po ito effective. So ngayon mga kababayan, alam nyo kung ano nakakatawa kasi dito? Alam nyo kung ano nakakatawa dito? So ito na nga mga kababayan, di ba? Ngayon paawa effect sila, naaping-api daw sila. Pero ang point dito mga kababayan, kahit po na si Kibuloy nga po ay wanted at nagtatago nga po ngayon, is nakuha pa ni Kibuloy na makapagpondo sa mga vlogger para makapaggala sa China and then sa Hong Kong. Di ba? Isipin niyo yun, di ba? Kala ko ba kawawa si Kibuloy? At ito yung gusto kong sabihin sa mga vlogger, no? Medyo makapal talaga yung face ninyo, no? Na ngayon, tinanggap ninyo yung bayad sa inyo ni Kibuloy, na yan po ay galing po sa mga miyembro na nagbebenta po ng pastillas. Nagbebenta po ng ballpen. Di ba? So, hindi nga, medyo na ano ko lang doon eh. Medyo na segue ko lang doon. Kasi ang sinasabi ko lang dito, nagbabayad po talaga si Kibuloy para po sa propaganda. So, yung example na nga dito, yung mga vlogger na pinapunta niya sa Hong Kong. Si Kibuloy po nagbayad doon. Umamin na nga yung SMNI eh. Oh. Tapos, hindi pa natapos doon. Pinagala pa nila sa, saan ba yun? Yung maraming sugal sa China. Alimutan ko. Doon. Oh. Pinaggala pa nila doon. Siyempre, mga kababayan, alam naman po natin na kapag ginawa po nila yon, siyempre, merong accommodation, may bayad sa ticket, may pocket money pa yan. Sa Macau, agree. Sa Macau. Oh. And then, siyempre, kasi mga propagandista nila yan eh. Oh. So ngayon, mga kababayan, siyempre ang tanong ngayon natin dito, alam naman po natin na itong mga IPs po na to, itong mga bilaan ba to, bilaan, oh. Alam naman po natin na hirap sa buhay yan. Ang daling bayaran yan. Ang daling bayaran yan. O, sino ba namatay dito? O sige, bayaran ko kayo. O, gagawa lang tayo ng report. Na kunwari, namatay kayo sa takot. Di ba? So, medyo BS talaga itong ginagawa ng SMNA, no? At, well, wala naman naniniwala na dyan, kundi yung mga utu-utulan talaga nilang mga tagasunod na mga patay gutom. Di ba? So, yun lang, nagawa ko lang ng reaction video, no? So, yun. So, ayun, no? Anong masasabi nyo dito sa pautot ng SMNA ngayon? Di ba? At actually, tigil-tigilan nyo na yan kasi hindi naman po ito nagiging effective. Oo. Okay? Kawawa naman yung mga nagbebenta ng, di ba? Oh. Tawa nga ako dyan sa mga vlogger na yan. Di ba? Proud pa sila na binabayaran sila ni Kibuloy. At alam nyo, nakakatawa kasi dito, no? Bilang isang tao, napakagago mo naman para suportaan ang isang taong rapist. Di ba? Oh. So ayan, so nadaanan ko lang itong mga kababayan. So kayo, ano masabi nyo nga po dito, especially po sa team replace, no? So ito, pag-usapan na natin itong mga kababayan, no? Itong topic na ngayon natin, no? Ito, yung kaso ni Antonio Trillanes. Okay. Medyo malakas yung ulan, medyo hindi ko naririnig yung sound ko dito, no? Okay, game. For sure, binayaran yan. Di ba? Yan ang sinasabi ko, di ba? O, di ba? Yan. Game. Pag-usapan na natin itong mga kababayan. No? So, thank you po sa mga nag-like, no? Game.